Makyat na sa 30 ang patay sa panig ng Abu Sayyaf, bunsod ng pinigting na operasyon ng militar laban sa bandidong grupo sa Patikul, Sulu. Ngunit nalagasan din ang pamalaan ng 15 sundalo matapos makipagbakbakan sa Abu Sayyaf. Samantala, nagpadala na ang pamahalaan ng karagdagang 5 batalyon o katumbas nito ay 2,500 sundalo sa Sulu para tuluyan ng masugpo ang Abu Sayyaf. Si Eunice Monte sa detalye. Naka-half-mast na ngayon ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng kampo at opisina ng Armed Forces of the Philippines bilang pakikiisa at pakikidalamhati sa mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Parte pa rin ang tuloy-tuloy na operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Base sa pinakahuling datos ng Armed Forces of the Philippines mula August 26 hanggang ngayong hapon, umabot na sa 15 ang bilang ng mga sundalong nasawi at 29 naman ang sundalong sugatan mula sa 35th at 21st Infantry Battalion. Samantala, sa panig naman ng teroristang grupo, nasa 30 na ang nasawi, kabilang nga dyan ng 2 Abu Sayyaf sub-leaders na kinabibilangan nina Ama Maas at ng kanyang anak na itinuturong responsable sa pamumugot ng ulo ng kanilang bihag na 2 Canadian nationals nitong taon. Ayon sa hepe ng AFP Public Affairs Office, kumpleto ang puwersa ng militar sa Mindanao na kinabibilangan ng Philippine Army, Philippine Marines, Philippine Air Force at Philippine Navy. Batid natin kung ilan at sino ang mga Abu Sayyaf leaders and sub-leaders. We have a more or less have an idea kung saan sila maaaring nandoon. But sabi nga natin, hindi ito kagaya ng isang built-up area na may address at madali mong matutunton. They are highly mobile. Sa ngayon, lalo na sa continuing operation natin, patuloy ang kanilang paglipat-lipat ng lugar. They are on the run. Dagdag pa ni Colonel Arevalo, lumiliit na ang maneuver area ng teroristang grupo sa dami ng ipinapadalang sundalo sa lugar. Tiniyak naman ng AFP ang kanilang layunin sa mga nagaganap na operasyong ito. Matanggal natin ang problema ng Abu Sayyaf at maibalik natin ang katahimikan at kaayusan sa Sulu, lalong-lalo na para sa ating mga kababayan. Sa ngayon, may 20 natitira pang bihag ang Abu Sayyaf na kinabibilangan ng mga Indonesians, Norwegian, Dutch birdwatcher at ilang Pilipino. Patuloy naman na nagbabago ang bilang ng mga sundalo at Abu Sayyaf na namamatay at nasusugatan dahil sa tuloy-tuloy na operasyon hanggang sa oras na ito. Para sa PTV News, Eunice Monte. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.